Kamusta mga kababayan, mga millennials, Gen Z at mga OFWs na nanonood dyan sa abroad? Welcome back sa channel. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ngayon may bomba tayong pag-uusapan na nagpapainit ng ulo ng marami sa politika ngayon. Running mate ni VP Sara sa 2028, si Senator Rodante Marcoleta ba talaga at kumasa kaya siya sa alok? Kung meron man, mula kay Tatay Digong. Huwag kayong malis ha, ilang mga minuto tayo ng facts, analysis at konting witty chika para hindi kayo mabore. Like and subscribe muna para hindi kayo mag-miss ng updates sa totoong laban ng bayan. Mga kaibigan, noong February 18, 2026, nag-declare si VP Sara na tatakbo siya for president sa 2028. Bakit early? Strategic move yan. Queen's Gambit sa chess ng politika. Binabago niya ang landscape 2 years early para ma-pressure, no? Para ma-pressure ang kalaban at ma-consolidate ang base. Pero mas kawili-wili, sinabi niya sa interview sa SMNI, may nirecruit na siyang running mate last year pa. May nirecruit ako, sabi niya. Pero ayaw pang ibunyag para protektahan ang tao. Sino kaya? Ha, Senador Rodante Marcoleta, kamakailan Partido Reforma, yung partido ni dating Speaker Pantaleon Alvarez, nag-endorse kay Sara for President at kay Marcoleta as Vice President. Sabi ni Secretary General Attorney Clint Aranas, si Marcoleta raw sensible and pragmatic. Pinili nila siya over iba pang options tulad ni Senador Robin Padilla at Jimmy Bondoc. Bakit? Kasi proven na siyang mag-isip critically at walang takot magsalita laban sa mali. Hindi basta-basta si Senador Marcoleta ha, dating congressman yan, abogado yan, at ngayon senador ha, since 2025. Kilala siya sa pagiging independent thinker, critic ng administrasyon kung mali, pero loyal sa principles. Anong ABS-CBN franchise issue? Siya yung nag-lead sa pag-question sa church affiliations at past moves. Pinag-aaralan niya talaga ang bawat desisyon. Hindi siya trapo na sumusunod lang sa hangin. At importante ha, may legal expertise siya na perfect para sa VP role na magiging accountability czar. VP Sara mismo sinabi, yung VP niya ang magpapanagot sa korap para siyang makapag-focus sa pagiging presidente. Marcoleta fits perfectly, matapang, matalino at walang bahid ng korupsyon. Okay yan. Una, chemistry. Pareho silang grounded sa Duterte legacy. Anti-crime, anti-drug, pro-people. Si Sara may massive base mula Mindanao at nationwide popularity. Si Marcoleta naman ay may solid na credentials bilang senador at dating congressman na nakipaglaban sa mga kontrobersyal na issue. Ikalawa, balance. Si Sara fiery at decisive. Si Marcoleta calm, analytic, witty sa interpellations. Parang yin-yang yan magpapalakas sa isa't isa. Sa panahon ng korupsyon, rampant, confidential funds, scandals, kailangan natin ng tandem na handang maglinis. Partido Reforma mismo ang nagsabi, parang solve economic challenges, corruption at crime. Imagine niyo mga kaibigan, si Sara sa Malacanang, si Marcoleta sa Senado o bilang VP na nag-o-audit sa likod, game over na trapo. Maraming nagsasabi, si Tatay Digong daw involved sa pagpili, pero si Marcoleta sidestep the question sa kanyang program. Sabi niya, busy siya sa Senate work, too early daw. Pero facts loyal siya sa Duterte family since 2016. Kung may alok, malamang thoughtful niyang pinag-iisipan. Hindi pa confirmed pero ang endorsement ng Partido Reforma at hints mula sa hugpong executives na si Marcoleta could do the job. Malakas na signal yan. Para sa akin, kumasa siya kung para sa bayan, hindi para sa personal gain. Mga kabataan, pagod na kayo sa fake news at personality politics? Marcoleta, Sara Marcoleta tandem promises principle-based leadership. Kayo ang future. Boto ninyo
magdedesisyon. Sa mga OFWs, ang remittances ninyo, kung yung nagpapatakbo ng ekonomiya pero corrupt officials ang sumisipsip, kailangan natin ng leader na magproprotekta sa inyo at sa bayan. O base sa polls at momentum, malakas si Sara at Marcoleta, unstoppable. Pero kailangan natin maging vigilant, huwag magpauto sa fake narratives, mga kaibigan. O may nagsasabi nga, no, Marcoleta too old, 72 na siya, no? Pero experience yan, hindi liability. Si Tatay Digong nga, 80s pa rin, pero influential pa. Iglesia affiliated. Focus sa actions, hindi sa religion. Sa politika, mas mabuti ang matanda na may wisdom kaysa bata na walang alam kundi magpa-trending. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kabataan at mga OFWs na nanonood pa rin, huwag kayong magsawa. May bagong developments tayo na kailangang i-breakdown ng maayos. Fresh from February 2026, confirmed na talaga. Si VP Sara mismo sa SMNI interview niya, sinabi, may ni-recruit ako last year pa, pero ayaw ibunyag para protektahan ang desisyon ng tao. At ano pa ang sinabi niya, no? Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Parang custom job description yan para kay Marcoleta. Kasi si Senador Rodante, siya yung tipong hindi natatakot mag-interpellate, mag-audit at magsabi ng totoo kahit sa administrasyon. Legal mind siya. Principled at proven sa maging accountability enforcer. Perfect match sa sinabi ni Sara. Hindi siya figurehead VP. Ito yung magiging anti-corruption hammer habang siya nagdi-deliver ng results bilang presidente. Ngayon, latest bomb natin, Partido Reforma. Under former Speaker Pantaleon Alvarez, nagsalita na officially, nag-endorse sila kay Sara for President at kay Marcoleta as Vice President. Sabi ni Secretary General Attorney Clint Aranas, sensible and pragmatic. Si Marcoleta, pinili nila siya over Senador Robin Padilla at Jimmy Bondoc base sa internal vote. Bakit? Kasi grounded sa principles, hindi sa personality politics. Alvarez mismo, suporta nila based on principle, resolve ni Sara sa mahihirap na issues, humility niya sa political realities, at independence clarity ni Marcoleta rooted in constitutional accountability. Mga kababayan, sa panahon na maraming trapo na nagpapalit-palit ng katapatan para sa power, itong tandem na ito pinipili base sa prinsipyo. Hindi dahil sikat lang o dahil may celebrity appeal, kundi dahil handa silang harapin ang corruption, economic challenges at crime na matagal nang sumisira sa bayan. Para sa inyo mga OFWs na nagpapadala ng pera, pero nakikita ninyong nasasayang sa pork barrel at scandals, okay? Ito yung tandem na magproprotekta sa remittances ninyo at mag-i-ensure na mapupunta sa totoong development. Pero wait, may twist. Si Marcoleta mismo tinanong tungkol sa rumor. Sinabi niya, not my priority. Ang 2028 VP run, busy daw siya sa Senate work, too early pa. Pero notice, hindi niya sinabing no way o hindi ako interesado. Sidestep lang. Thoughtful response. Para sa akin, sign yan ng maturity. Hindi siya nagmamadali para sa posisyon, kundi pinag-iisipan kung para talaga sa bayan. Sa politika, yung mga agad na sumasagot ng oo, minsan yun yung mga desperate. Si Marcoleta, calm, calculated, parang chess master, hindi nagre-react agad. Nag-aantay ng tamang move. At kung magkakatandem nga sila,
Imagine the synergy. Si Sara with her fiery leadership at massive grassroots base, Mindanao strong nationwide DDS legacy, tapos si Marcoleta na analytical, no nonsense sa Senate hearings, balance na passion at precision, yung dating Duterte magic pero upgraded with legal teeth to prosecute corruption. Kaya para sa mga kabataan, kayo ang unang henerasyon na lumaki sa social media, fake news at quick politics. Pero kayo rin ang may power na mag-demand ng substance. This tandem, mga kaibigan, isn't about memes or viral moments. It's about fixing systemic issues like high inflation hitting your baon, joblessness abroad forcing OFWs to stay longer, at justice na delayed para sa mga drug war victims o sa ordinaryong Pilipino. Si Marcoleta, with his track record, independent thinker, hindi sumusunod sa majority kung mali, at si Sara na may proven executive experience, ito yung fresh start na kailangan natin. Quick poll lang para sa inyo sa chat o comment section. Type yes kung gusto ninyong itong tandem na ito. Or maybe, kung open pa rin kayo pero may concerns, sabihin ninyo rin ano ang pinaka-importante sa inyo sa Vice President pick ni Sara. Accountability ba? Loyalty sa legacy? O something else? Basahin ko yan sa next videos natin. At para mas concrete, base sa momentum ngayon, early declaration ni Sara, endorsement from Reforma, at growing buzz, kung magkatotoo ito, malakas na signal, ang oposisyon bloc na mag-consolidate. Hindi na tayo maghihintay ng 2028 para magbago. Nagsisimula na ang laban ngayon, mga kaibigan. So sa wakas, gano'n na tayo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, ha? Okay, sa huli, ang Sara Marcoleta tandem, hindi lang rumor. Ito'y potential game changer para sa totoong pagbabago. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment down below. Marcoleta for VP? Yes or no, ha? Share sa mga kaibigan ninyo, mga kaibigan. At see you sa next video. God bless, mga kababayan. Laban lang para sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas.